Pakinggan na natin yung pagtanggi. Ito. Yung pagtanggi ni ano. Ito yung sinasabi ni ni Duterte, yung wala pa siyang kaso. Wala pa akong kaso kahit matagal na akong pumapatay. Diba? Tangina, galing. Ba't wala pa akong kaso? Ang tagal-tagal ko nang pumapatay. Utong wala, umamin na, may pinatay. Ang tagal na daw niyang pumapatay. Ipakulong na natin. Puta, tinanong nyo. Sino ba mga pinatay mo? Putang ina, kung yun ang tinanong mo, sigurado ako mauutot ka sa kakatawa. Sige, panoorin natin to. Maaari raw magamit ng Department of Justice at International Criminal Court ang pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig sa Senado tungkol sa war on drugs. Pero tanong ni Duterte, matagal na siyang pumapatay, pero bakit wala pa rin kaso laban sa kanya? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Alam mo kung ba't walang kaso kay PRD? Kasi yung bibig lang niya yung pumapatay. Kapag pumatay ka kasi, kailangan may hawak kang kutsilyo, may tao, ginilitan mo leeg, patay yun. Pero pag bibig mo lang yung pumapatay, sabi nga nila, if yung mura nakakamatay, patay na kayong lahat sa dami ng mura ni Duterte. Yung bibig niya lang ang nagsabing pumapatay siya. Pero wala kayong nakikitang ebidensya ng pagpatay niya. So how can you use that against him? Saang kaso, saang murder nyo pwedeng idikit yung statement niya? Wala naman siyang pinangalan ng tao na pinatay niya. So sinong tanga? Siya o kayo? Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nanggaling na nagtataka raw siya kung bakit hindi pa rin siya kinakasuhan ng Department of Justice, gayong matagal na raw siyang pumapatay. Bakit hindi pa ako kinakasuhan ng Department of Justice? Matagal na akong pumapatay. Is it an open-ended statement or a closed-ended statement? Sinabi niya ba na marami na akong napatay, pumapatay ako ng tao? Wala naman. May sinabi ba siyang pinatay ko si Jay Guevara ng Antipolo? Wala naman. So paano? Anong kakasin nyo kay PRD dahil masyado siyang makwento? Ganyan. Halimbawa ako nagkukwento ako. Inang galing ko kahapon. Lumipad ako. Yan naman kakaso mo sa akin. Alam mo naman nagyayabang lang ako. Meron bang kaso mayabang? Kasi para sa akin, si PRD napakayabang. Ang dami na daw niyang pinatay. Anong pwede mo ikaso sa sobrang yabang? Meron ngang kainuman ako sa amin eh. Lahat na lang alam niya. Lahat na lang siya bida. Pwede ko bang kasuhan yun? Ano yung kakaso mo? Putanginan to. Ang ikakaso ko dito, too good to be true. Wala, di ba? Manunod pa kayo sa mainstream media, kay Boss Dada lang eh. Kaya na nating ipagtanggol si Duterte. Sinabi yan ni Digong sa pagharap niya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng kanyang kontrobersyal na war on drugs. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Ayun matagal na akong pumapatay ng tao hanggang ngayon di pa. Tao, sinabi pala niya tao. Matagal na akong pumapatay ng tao hanggang ngayon di pa sila nagpapile ng kaso. Kasuhan natin siya dahil pumatay siya ng tao. We are filing a murder case against Duterte for killing people. Sino? Ewan ko sa kanya, basta sinabi niya na pumatay daw siya ng tao. So how can we convict him? Where the evidence? Where are the complainants? Sino yung mga tao? Di syempre nilabas nila yung mga war on drugs victim. So siya pumatay dito? Paano? Anong ginamit niya? Barel, kutsilyo, lason, kilite, inggit? Putang ina, sasabihin siguro, wag na nga. Hindi pa kayo nagtanda.
Si Leila de Lima, kakahanap niya ng butas kay Duterte. Putas siya ang binutas ng mga driver niya. Wala siyang nakita. Wala siyang nakitang ebidensya kay Duterte. Putya, hindi pa kayo nagtanda talaga. Sige, diretso. Tanong tuloy ni Senator Risa Hontiveros. Killing. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for Akong making that of record. pakialam sa kriminal kung O, tama? Anong tanong ni Ontiveros? Ano natin? Hindi nyo naiintindihan to. So, tama ba na patayin yung kriminal, sir? Ano sabi ni Duterte? Wala akong pakialam sa kriminal. Kung mamatay sila, mapunta sila sa impyerno, wala akong pakialam. Magkita-kita kami dun. Sinagot ba niya si Ontiveros o hindi? So, inutos mo na patayin yung mga kriminal. Oo. Okay, so umamin ka na inutos mo. Oo, tanungin mo sila kung sinunod nila. Oh, halimbawa, ako yung pulis. Narinig ko tong statement. Tapos sasabihin ko, Your Honor, kaya ko po pinatay yan kasi inutos ni Duterte. Inutos niya. Saan niya inutos? Harap-harapan inutos sa'yo, patayin mo. Hindi, sa speech niya. Putang ina niyan. Paano ko papanagutin si Duterte nun? Paano ko ikukulong si Duterte? Positive ako sa parapin test. Baril ko nang galing yung bala. Tinamaan sa gitna ng mata. So, ikukulong natin si Duterte doon. Sige, diretso. saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Wala talagang jurisdiction ng Senado sa impyerno, stating the obvious, ganyan pagtanga. Oo, pero hindi mo kayang ganyan-ganyanin si Duterte. Binababoy ka. Ba't di mo mapakontempt, Risa Hontiveros? Ba't di mo mapakontempt? Bakit inahamon kayo hanggang umaga magdebate kayo, lumayas ka? Puro ka lang hal-hal. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno. Pero hindi na sinama. Wala kang ambisyon, hihilain kita. Ang ina nyo. Ulul. Utang ina, hindi nyo kaya sa kupala ng mga DDS, kayong mga dilawan tae. Hindi nyo kami kaya. Hindi naman covered ng Senado ang impyerno. Okay lang, doon din naman tayo lahat pupunta. Ayaw kong pumunta doon, hindi. Hihilain kita, putang ina mo. Nakapagsalita pa ba? Nakapagsalita, pumalag. Pumalag si Risa, bilib ako pumalag. Pero puta hindi nanalo. Maraming pumapalag pero putya kina, ang importante nanalo ba o hindi? Sinong nanalo dito sa hearing na to? Si Risa o si Duterte? Wala na si Risa, nandiyan pa si Duterte. 79 years old. Ito na ang huli kong katanungan. Ayan na yung huli mong katanungan. Yan na yun. Ito na yun. Pucha, kita mo, ginanong-ganon si Risa. Ito na yun. Yan na yung huli mong tanong. Ang layo ng pinanggalingan ko. Yan lang itatanong nyo sa akin. Hindi, wag tayong alis. Hanggang bukas, dito tayo. Putang ina nyo. Tapusin natin tong problema ng bayan ngayon din. Anong ginawa ni Risa? Walk out, panis. Dumipensa naman si dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa mga nagsasabing dapat ipakulong si Duterte. Ito ay matapos niyang akuin ang responsibilidad sa nangyari noong drug war. Ibang pulisiya doon sa pag-amin dahil ang pag-amin, ang confession ay personal, no? At hiwala yan sa policy. Si Senator Risa Hontiveros naman nanawagan sa Department of Justice. Ayan, I hope na pupunta kawawa si Remulla. Tangina, sabi siguro ni Remulla, tangina tong mga to, ano ba to?
Si Yuntiveros, ako inaasahan, sila tong maingay. Si Abante, sila tong maingay, ako yung inaasahan. Anong isasampa kong kaso kay Duterte? Imayabang lang siya. Wala namang ginawa si Duterte dun. Sa Senado, kundi nagyabang lang ng nagyabang. Ang dami niyang pinatay, ang daming ganito, ang dami niyang ganyan. Pinagmumura niya lahat. Anong sasampa kong kaso sa kanya? Cursing? For being boastful? Dahil sa inyo, pag namatay si Boying, kayo may kasalanan ni Abante. Pinapahirapan niyo yung tao. Konting panahon na nga lang itatagal nun sa mundo eh. Pinahirapan niyo pa. At sa International Criminal Court na pag-aralan ang ginawang pag-amin ni Duterte habang under oath siya sa Senado. Para kay Senate President Chis Escudero, mahihirapan si Duterte na bawiin ang mga sinabi niya. May hirapan talaga siyang bawiin. Under oath, putang ina, hindi naman yan tanga katulad nyo. Hindi niya yan babawiin. Hindi niya yan babawiin. Pero puta, mahihirapan din kayong kasuhan siya. 79 na yan. Putang ina, hindi nyo nga alam kung hanggang kailan pa tatagal yan si tatay eh. Sana tumagal pa to, mga 50 years pa. Para 50 years pa kayong sumakit ang ulo eh. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya. Sabi naman ni Blue Ribbon Subcommittee Chairman Coco Pimentel, dapat pag-aralan ng mga abogado ang lahat ng pahayag ng dating Pangulo sa pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline. Ay, salamat ha, Jojo Hugo. Panalong argumento, hindi sila mananalo sa atin. Kupal tayo eh. Oo, kupal tayo. Kaya kailangan kupalin natin lahat yan. O, si PRD, kupal yan. Utang ina, kukupaling ka niyan. Makikipagkupalan ka sa kupal. Patay ka. Playground namin to eh. Oh, playground natin to mga bossing.